Maraming salamat ulit sa inyong mga suporta, sa inyong pagtiwala sa aking mga upload. Ulitin ko, maraming salamat at sana maayos po ang ating kalagayan lahat na nanood ngayon sa video ng ito. So ito, reaction yun. Reaction po ito dito sa lumabas sa Bilyonaryo na news channel na hindi ko to nakita kanina na binalita sa 24 oras. Nanonood ko ng 24 oras sa GMA7. Bakit itong GMA7? Talaga itong huli sa balita. Yan ba, ano ba talaga nila yung serbisyong totoo lamang? Walang kinikilingan? Ay, potragis itong GMA talaga. Oh. Kasi doon ko madalas kasi nanood talaga ng balita. Kasi medyo kanina, naboring ako kasi nanood ko ng balita. So dito sa Bilyonaryo, buti na lang, marami tayong mapagpilian ngayon. Dumaan itong Bilyonaryo. Ay, sabagay ako, subscriber ko ni Bilyonaryo. Kaya update ako sa kanilang mga balita. Ito yung balita ngayon na dalawang... henda to? Diretso na tayo dito. No? Itong si Viado versus Repiso. Giyera sa loob ng Bureau of Immigration. Nadawit pa itong si First Lady. First Lady na naman. Itong si asawa ni Bongbong Marcos, si Liza Marcos. Dawit na naman. Pustahan tayo pag to sa press briefing ni sa kay Claire Castro. Nako, katakot-takot na naman ang nito. Katakot-takot na naman ang dipinsa nila dito kay asawa ni Bongbong Marcos. Ang walang hiya talaga tong babae na to. Akala mo gwapa, may kakagupahan ba to? Jesus, Diyos mio naman. Eto, pakinggan natin yung balita. Ay, pakita ko na to sa inyo yung balita na to para masundan natin tong pag-react nito. Ito. Saan ba 'yon? Saan ka ba? Ayun mo, play. Ayan. At na opisyal sa Bureau of Immigration, nakalagkad na rin tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Habang patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Repiso, tumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Repiso si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Tinawag pa ni Repiso si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Repiso si Viado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang at ang magkapatid na Sheila at Alice Guo na pawang nasangkot sa illegal pogo operations. Ani Repiso, Marso pa na ilabas ang resolusyon sa suspended deportation ni Yang pero wala pa ring aksyon si Viado hanggang sa ngayon. Ilang buwan na rin daw nakatenga ang kaso ng mga Guo. Taliwas daw ito sa mga kaso ng umano'y pogo bosses na sina Wang Qixin, Chan Jiansong at Lu Shangfan na isang araw lang naaprubahan na ang kanilang bail petition. Dahil daw ito sa isang fraternity Wait lang. Bakit nga ba na sobrang naprotitahan pa to na i-deport na nila tong dalawang magkapatid? Alam na. Itong mga itong magkapatid, ito lalo to si Yang, sobrang yaman ito. Bakit ito nandiyan sa Pilipinas pa? Hinuhut-hutan to ng pera tong mga to. Ibig sabihin ng hut-hutan, sa Bisaya, sa amin yan, mga Bisaya, hinuhutan. Ano ba? Talagang kinakain mo na yung pera. Pag wala na kayong pera, deport kayo. Pag nagbigay pa kayo ng pera sa amin, sige, dito muna kayo. Kulong-kulong muna kayo hanggat mailuwa lahat ng mga pera na yan. So, ayan yung ibig sabihin nun na hindi pa nila na-deport tong mga to. Dapat na-deport na pala ito. At ito na ngayon ang dalawang opisyal ng Bureau of Immigration. Nagbanggaan na. At ito si Liza Marcos ang kanilang padrina. Babae ito, padrina. So, ito panibagong i-deny naman to sa Malacanang ngayon. Nadama itong First Lady Gaga ninyo. Gaga naman talaga to kasi nakikialam diyan sa sa mga appointment ni Marcos diyan sa mga sa kanilang mga official diyan. At itong Bureau of Immigration kasama kasi to sa mga yung courtesy resignation, kasama ho ito.
At ito na ngayon yung dalawang opisyal nila, nagbabanggaan na. At ito na nga, damay ito si Lisa Marcos. May kasabihan nga eh. Hindi naman pwedeng uusok kung walang nagsiga. Kung may naalala, pag, nasa probinsya tayo, pag sa tuwing umaga o kaya tuwing nagsasaing eh, umuusok yung dapog eh, yung abuhan ba? Pag naglungag na, ay, gawas ang kuwan ba? Gawas ang usok sa mana. Gawas ang sa manang usok sa Bisaya. Kabisaya ko. Pero nakalimutan ko yung usok. Ako, ito na ngayon. Problema sa Bisaya, nakalimutan yung usok. Pasensya na kayo. Ayan, pag nagsaing ka, lalabas talaga yung usok. Naku naman ito, oh. So, i-confirm natin to na itong si Liza Marcos talaga nangingialam sa mga appointed official ni Bongbong Marcos. Tapos noon, i-deny niya to. Hanggang ngayon, ito i-deny niya pa to. Ano pakialam ko dyan? Ito sa Kumilik nga eh. Nag-away-away din yan. Di rin inamin na nakialam siya sa Kumilik eh. Inamin na nga yan ni Glenn Chong. Kasi ito yung i-deport nila dapat. Sobrang yaman kasi ito. Lalo din yung dating mayor sa Banban, yung si mga Goo. Ang yaman yan. Kaya siguro, hinuhut-hutan mo na nila ng pera yan. Kunin mo na lahat ng pera ng mga inchik na yan bago natin i-deport. Hanggat pag hindi makuha natin ang lahat-lahat ng kayamanan mga yan, hindi natin pwedeng i-deport yan. Kasi sayang yung pera. Sayang yung pera! Ito yung si Lisa Marcos. Bagay lang talaga sa kanya yung sinasabing Lisa Tanas talaga, no? Na ang kanilang bail petition. Dahil daw ito sa isang fraternity brother ni Viado at isang personalidad na kinilalang si Ana C. Umabot daw sa 30 million pesos ang sangkot na pera. Sa ikalawang bahagi ng liham, tinanggi rin ni Repizo na siya ang nasa likod ng white paper issue sa BI. Git niya, hindi niya kailangang magpaka-anonymous dahil pinararating niya ng direkta kay Viado ang kanyang mga saloobin. Noong nakaraang linggo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate Resolution number 1381. Layo nitong imbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa sumingaw na issue ng corruption at misconduct. Suportado raw ni Viado ang investigasyon. Para sa agenda, Pera-pera nga ito. Ito sa immigration, alam nyo, dito sa immigration talaga, lalo kanyang mga undocumented na mga Filipino na papunta dito sa ibang bansa. May alam ako dyan na nakakalusot dyan sa immigration. Dyan sa yung magtatatak ng passport. Alam ko yan dyan na talagang may dyan, palusutan. Noon pa yan. At ito ngayon, ito mga official, nasa loob na ho ito mismo. Bakit yung mga yung mga official dyan na mga kagaya na ni Rocky sinasabi. Itong sila nakabalik nga lang to si Teves. Sinong mga official yan dyan? Itong mayor ng Banban. Itong mayora na to, nakalusot din to. Kasi, binahugan nila itong mga taga Bureau of Immigration. Nag-backdoor sila. Dadaan pa rin sa immigration. Kaya lang, pera-pera ang labanan yan dyan. Sige, kuta-kuta kayo dyan. At ito yung pag hindi kayo kuta, makarating dito sa First Lady na hindi tayo nagkumuta dito, gulong-gulo to. Yan na nga, nagkagulo. Yan ang problema kasi talaga dito. Kasi pagka hindi talaga sila nagkasundo na sa presyo, ayan na. At ito si Lisa Marcos, yari na naman. Patay kang bata ka. Yari ka, Lisa Marcos. Ito, bukas, naman to si Claire Castro, i-clear na naman niya to. Sigurado. Meron bang nito na hindi i-clear niya? Tapos sabihin niya to, fake news. Kayo nanonood nito, pag galit kayo, fake news niyan. Paano fake news? Mainstream media na ho, nagbalita nito, bilyonaryo. Kaya lang, hindi to binalita sa mga bayarang media. Yan lang ho yun. So, itong si Viado at saka yung si Repizo, magboxing na lang kayo, magsuntukan na lang kayo dyan. Para kung sino yung hindi na makabangon, talo. At iladlad nyo yung mga ebidensya dyan sa sa aming mga tao dyan. Kami mga netizen dyan na nanonood dito. Nakakatawa dito yung mga comment dito sa video na to. Nakakatawa. Magbasa lang tayo ng mga kunting comment dito. Ito, very good. Kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kalaki ang korupsyon dyan. Sikat lagi agency sa korap. Ayan pa. Ay, nako. Meron pa dito, Aranita
na waldas ang papalakad sa Pilipinas. Si ano pala, yan si Liza Marcos at saka si Mar Rojas. Magkaano yan? Magkamag-anak yan. Magano yan? Mga relatibo yan, ha? Relatibo lalim na Bisaya yun. Ito pa. Ayan, unti-unti na nalaman ang totoong God is good. Tapos may nag-reply dito, dinipinsahan nila to yung amo nila. Ano ba sa tingin mo? Nadiskubre mo katotohanan. Nakinig ka ba sa balita? Tapos matagal nang politika si BBM at di nadamay anomalya si Liza kahit senador, congressman noon si BBM at tuloy ang pagiging law professor ni FL Liza. FL Liza, nako naman. FL pa kayo. Di rin pumasok sa politika si FL Liza, yung ibang misis na politiko. Pag natapos term ni Mr. si Mrs. naman papalit, hindi ganyan si FL Liza. Allah, dipinsa ka pa. Itong si ano to? Siya to? Glenn Oriele. Hay nako, Glenn Oriele. Usapan ng Liza Marcos mo. Subukan mo nga, patatakbuhin mo yan kung ano posisyon si Liza Marcos, kung mananalo ba yan. Yan, pangit-pangit ng amo mo. Mukhang palaka pa yan. Dito yung talukap ng mata niya. Ako, parang palaka. Tapos ngayon, idipinsa mo yan. Animal ka naman ito. Ito nagdipinsa sa mga Ito sa didipinsa sa kay mga Marcos. Mga rin kasi ito talaga eh. Alam na natin kung anong mayroon sila. Ang kapal na mga mukha ninyo. Sabihin ko talaga sa inyo. Mga lintik lang talaga, walang ganti sa inyo. Pag ito natapos si Bongbong Marcos sa kanyang termino, tingnan natin. Tingnan natin kung anong mga kaso isasampa nito. Pag si VP Sara ang mananalo, dasal ko nga talaga na makulong din to. Sa impeachment, hindi talaga ma-impeach. Kayo naman, magsabi kayo, magkomento. I-impeach na yan. Para i-impeach. Siya mismo siya mismo presidente, tapos mga congressman, hawak niya. Di ba kayo tanga? Paano tanga? Huwag kayo magtanga-tangahan kasi di nga pwede ma-impeach ang presidente pagka sa kanya hawak ang mga congressman. Si VP Sara lang kasi hindi niya hawak ang mga congressman. At saka vice presidente lang si VP Sara. Kaya siya na-impeach sa House of Representatives. Huwag niyo kasing itong mga itong si Bongbong Marcos i-impeach. Tingnan mo yung impeachment na inihain nitong sa Duterte Party List. Tinanggap ba? Hindi. Hanggang ngayon, final ba ulit? Hindi. Kasi alam niya na hindi talaga uusad yan. Naman minsan naman kasi kukutin natin gamitin. Huwag na tayong basta-basta mag-comment na impeach na yan. Paano i-impeach? Oo, pwede siyang i-impeach. Kaya lang, hindi kasi mga congressman hawak niya. Ganun lang kasimple talaga intindihin natin. Tapos meron matawa talaga ako sa iba, i-impeach na yung mga i-impeach na si Escudero. Hindi niya ma-impeach si Escudero. Paano ma-impeach siya na yan, senador yan? House, sa lang yan siya Senate President, hindi yan impeachable mga yan. Ang impeachable sa gobyerno, ito sila ni Bongbong Marcos, itong si VP Sara, sa Supreme Court, itong sa Ombudsman, yan ang mga impeachable. Yan sila yan ang dapat talaga i-impeach. Pero itong mga congressman, senador, di yan pwede ma-impeach. Para sa ating kaalaman. Kasi, hindi yan sila kasali doon. Kaya, tayo kasi, huwag na tayong basta mag-comment. I-impeach na yan. Naman, nainis kasi ako dito sa yung iba kasi nga, iba nakaintindi. Dapat nakaintindihin natin minsan, ako nga dati, wala naman kung kaalam-alam din ito. Pero, unti-unti ko nalalaman din na, hindi pala sila pwede ma-impeach. Kaya ito si Liza Marcos ngayon, sabihin nyo naman, i-impeach. Hindi yan pwede ma-impeach. Sabihin lang, ito nag-comment na, palit-palit lang ng posisyon. Yung lalaki una o kaya yung babae na una, tapos palitan sa asawa, anak. Ito sila. Nako, di ba nyo alam na itong si Bongbong Marcos nga, pati anak niya na, nasa House of Representatives. Tapos ayaw pa niya na dinastiya sila. Buti pa si VP Sara, inamin niya. Oo, membro ako sa dinastiya. Hindi ako, nagmamalinis na talagang kasama ako dyan sa dynasty. Kasama naman talaga mga Duterte kasi itong mga Duterte ngayon, 6 na ang kanilang nasa gobyerno na uupo itong 20th Congress. Kasama na si VP Sara niyan. Pero nananalo pa rin sila sa Davao. Pero ang mga comment dati, hindi na daw mananalo sa Davao. Ngayon?
nananalo pa rin sila sa Davao kasi sila ay nagustuhan ng mga tao dyan sa Davao City. Sila naman talaga nagpapaayos sa Davao talaga eh. Sila ang nagpapatahimik dyan. Hindi kagaya sa Metro Manila na ang gulo. Kaya, Liza Marcos, sagutin mo na to. Claire Castro, sumagot ka na rin dito. Bukas, sagutin to. Magbasa bukas ako na ano. Titingin ako bukas ng mga balita. Kung ano na naman ang sabihin ni Claire Castro nito. Deny niya to. Tsaka yung mga bias na mga media dyan. Mga lechugas kayo. Tsa!